Kawit, Cavite, January 4, 2013. Habang ang bansa ay nagdiriwang pa ng pagpasok ng bagong taon, isang tahimik na barangay sa Tabon Uno ang naging entablado ng isang pinakamalagim na mass shooting sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang lalaki, isang baril at mahigit 30 minuto ng lagim. 8 ang patay, kabilang ang isang batang musmos, isang buntis at isang buhay na nasa sinapupunan pa, habang 12 naman ang sugatan. Bakit nagpa siyang mamaril ng kahit sino na lang ang dating opisyal ng barangay? Ito ba ay epekto ng droga o isang galit na matagal nang kinukuble? Ang salarin ay si Ronald Bakiran Bae, isang dating barangay kagawad. Bandang 9:00 ng umaga matapos ang isang gabing pakikipag-inuman at paggamit umano ng ilegal na droga, kinuha ni Bae ang kanyang kalibre 45 na baril. Kasama ang kanyang tauhan na si John Paul Lopez, nilakad nila ang eskinita ng kanilang barangay. Walang pinipili, walang pakundangan. Unang binaril ni Bae ang isang aso bago ibinaling ang baril sa mga kapitbahay na nakatayo lang sa labas ng kanilang mga bahay. Isang 7 taong gulang na batang babae ang natamaan habang naglalaro. Isang buntis na ina ang hindi rin nakaligtas. Ang mga biktima ay walang kalaban-laban. Ang iba binaril habang nagmamakaawa. Sa loob ng mahigit 30 minuto, naghari ang takot. Ang dating payapang eskinita ay napuno ng dumanak na dugo at sigaw para sa tulong. Rumesponde ang mga pulis matapos ang sunod-sunod na tawag mula sa mga residente. Pagdating sa lugar, hindi sumuko si Bae. Sa halip, pinaputukan niya ang mga otoridad na nagresulta sa isang maikli ngunit madugong shootout. Sa dulo ng palitan ng putok, napatay si Ronald Bae. Sa pagsusuri sa kanyang bahay, natuklasan ang mga gamit sa paggamit ng shabu. Lumabas sa investigasyon na bago ang pamamaril, may matinding problema sa pamilya si Bae at tila nawala na siya sa katinuan dahil sa bisyo. Ang kanyang kasama na si Lopez ay sumuko rin sa mga otoridad at naharap sa patong-patong na kaso. Ang hatol, dahil napatay ang pangunahing sospek na si Ronald Bae, ang kasong kriminal laban sa kanya ay natapos na. Subalit ang kanyang kasabwat na si John Paul Lopez ay hinatulan ng korte dahil sa pakikipagsabwatan at tulungan sa krimen. Ang insidenteng ito ay nagbunsod ng mas mahigpit na panawagan para sa gun control sa Pilipinas at mas masusing pagbabantay sa mga ilegal na droga sa mga komunidad. Para sa mga pamilya ng 8 nasawi at 12 sugatan, ang hatol ng bala ay hindi sapat para palitan ang mga buhay na nawala sa isang iglap. Ang 2013 Kawit shooting ay isang paalala na ang panganib ay maaaring nasa tabi-tabi lang, maging sa mukha ng isang taong dati nating kilala o pinagkakatiwalaan. Paano nga ba naging halimaw ang isang lingkod bayan? Ito ba'y pagkukulang ng sistema sa pagbabantay sa mga armas o pagkukulang natin sa pagpansin sa mga taong unti-unting nilalamon ng dilim? 8 ang pumanaw at 12 ang sugatan, subalit ang trauma ng Tabon Uno ay mananatiling buhay habang buhay. Kung ikaw ang tatanungin, sapat na ba ang paghihigpit sa baril para maiwasan ang ganitong trahedya? O ang tunay na kalaban ay ang mga demonyo sa loob ng isipan ng tao?